halin na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, lalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Merry Christmas po sa lahat. Ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakpuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag ni San Juan sa kanyang sulat na ang Diyos na lingid noon ay napahayag na at ang kanyang pagpapahayag ay nabigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan sa ating Ebanghelyo. Ipinapahayag sa Ebanghelyo ni San Juan na hindi man makita ang katawan ng ating Panginoon sapagkat siya nabuhay muli, ngunit ang pananalig ng Apostol San Juan at ang kanyang paniwala ay siyang nagpapahiwatig sa buhay na tumatanggap tayo sa isang katotohanan na nabuhay muli ang ating Panginoon at sumasa atin. Siya ay kasama natin nung ipinanganak sa mundo. Siya ay nabuhay muli upang ipahayag ang kalagahan ng buhay. Kung minsan, hindi natin napahalagahan ang buhay dahil tayo sa ating karapukan at kahinaan ay tumitingin lang sa ating sarili at kung ano ang mga tinitingnan natin ng mga material na bagay sa mundo. At dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil
sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, itong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang banal at ang mataasan. Ikaw lamang Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni Apostol San Juan, ay isinawalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.
Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharan niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kaniyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kaniyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iyukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kahit si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniniwala. Ang
mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon, 27 ng Disyembre, kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng Ebanghelyo na pang-apat na tinatawag na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Una, tingnan po natin sino ba si San Juan. Si San Juan na ebanghelista at apostol ay hindi naman napalayo sa Panginoon sa pamilya. Malayo na kamag-anak. At sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon o mga apostol ng Panginoon, siya ang minamahal ng Panginoon. Kaya noong pagpakasakit ng ating Panginoon o pasyon ng ating Pong Isus Nazareno, nung ipinako niya sa krus, lahat ng mga apostol nagsitago, nagsialis, naiwan lang si San Juan, ebanghelista at apostol. Kaya doon, inihabilin ng ating Panginoon Isus ang kanyang ina. Dahil ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, mga Hebreo, ang lalaki ang siyang pinuno at tagapangalaga sa bahay. Wala nang mapuntahan si Santa Maria. Kaya ang nag-alaga kay Santa Maria ay si San Juan Ebanghelista at San Juan Apostol na may kapistahan ngayon. Napakalalim ang kanyang nasulat na pang-apat na ebanghelyo, ebanghelyo ayon ni San Juan, at ang tinatawag na apocalypse o pagpapahayag na aklat. Napakayaman ito ng tinatawag na literaturang rabbinic literature. Kaya siya yung unang nagsabi na ang ating Panginoong Hesus Nazareno, siya ang memra, ang salita ng Diyos. Kaya yung unang bahagi ng kanyang ebanghelyo ay tungkol sa salita na nagkatawang tao. Yun po ang memra na kapag tingnan natin sa tradisyon ng mga rabbinic literature, ang memra ay ang salita na kasama ng Diyos na naglilikha. Pero nasalin sa salitang koinoko na Grigo, logos, dahil yun po ang ginagamit na lingwahe sa pang-apat na ebanghelyo. Napakahalaga po nating tingnan ang mga dalawang bersikulo sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, verso 2 hanggang 8. Unahin muna natin ang bersikulo 2. Sa koinoko na Grigo, ang mahalaga po dito na salita ay ang salitang matithen kon ipilei. Ipilei mula po sa philia, nagmamahal, umibig. Matithen mula sa matitis ay disipulo o apostol. Kaya siya yung, ayon pa sa versikulo 8, minamahal na apostol. Ang pangalawa na versikulo ay versikulo 8, Kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan. Ang nakasulat po dito, Eden kai pistuisen. Maganda rin ang pagka-translate nito kay San Hieronimo sa Latin na vidit it credited. Nakita at naniniwala. Kapag tingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon at ating iugnay sa unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 4, atin pong maugnay na may malalim na ugnayan ang ating Panginoong Hesus kay San Juan na apostol. Una, ayon pa sa unang pagbasa, siya yung nagpapahayag ng buhay na hindi nakikita, lingid sa lahat, at ito yung buhay ng Mesiyas, ating pong Hesus Nazareno, na kanyang ipinapahayag na nakita niya, narinig niya, naranasan niya, kasama niya ang Panginoong Hesus. At yun rin ang kanyang ipinapahayag sa lahat ng mga
gustong makakilala sa ating Panginoon at manlalig sa Kanya. At ito yung pagtupad sa nasabi sa Lumang Tipan na ngayon ay nasa Salmong Tugunan, sa Salmo 96, versikulo 12, na ang Panginoon ay magalak sa mga masunurin at sa mga matapat. Sapagkat ang masunurin at matapat ay si San Juan Apostol. Lagi siyang kasama sa Panginoon. Hanggang kamatayan ng Panginoon, hindi siya umalis. Doon siya sa tabi ni na Santa Maria, Maria Cleopas at Maria Magdalena sa paanan ng cross ng ating Panginoon. Napaka-delikado ang kanyang buhay, pero hindi siya umalis dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya ang pinaka-punot dulo ng lahat ay ang pag-ibig. Kaya makita mo sa lahat ng mga kasulat ni San Juan sa kanyang mga sulat, naroon ang pag-ibig. Kapag tingnan rin natin ang kanyang ebanghelyo, napakalalim ang kanyang ebanghelyo na kung minsan sinasabi natin, yung synoptic gospel o magkapaparihan na gospel nila ni San Mateo, nila ni San Marcos, ni San Lucas, ay isang kwento na pangkaraniwan na saysay na sinasabi. Pero ang ebanghelyo na pang-apat, o ebanghelyo ni San Juan, ay parang isang X-ray na nakikita ang kalaliman, ang pinakapunot dulo ng misteryo na ipinapahayag sa ebanghelyo. Dahil kanya pong sinasabi kung ano ang tunay na ugnay sa malalim na ugnayan ng Diyos. Tingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon na sample kung paano ito nagpapahayag ng malaliman. Dahil narito rin ang bahagi ng ating ebanghelyo sa versikulo 28 na itong alagad ng Panginoon o itong apostol na San Juan ay pumasok, nakita niya at siya'y naniniwala. Si San Pedro pumasok, pero hindi nasabi doon na naniwala siya. Nang ibig sabihin, nakita niya ang kayong lino, nakatabi na, nakatiklop na ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi ninakaw ang kanyang katawan ayon pa sa ulat ni Maria Magdalena. Sabi, ninakaw ang kanyang katawan. Ngunit ito'y nabuhay na muli sapagkat maayos nakatiklop na ang binalot na kayong lino sa katawan ng ating Panginoon sapagkat doon po sa Middle East, ang mga patay ay binabalot ng kayong lino. Paano naman yun matanggal at itiklopin kapag ninakaw? Hindi ba magkalat sana? Nakatiklop na ayos. Pero hindi nagpahayag dito na naniwala si San Pedro. Si San Juan, pumasok siya, nakita niya, at naniwala siya. Eden kay epistiusin. Nakita at naniwala. At isa pang bahagi sa ating ebanghelyo na siya ay nagpahayag ng kanyang mas mahigit na pag-ibig kaysa ibang mga apostol. Noong sinabi ni Santa Maria Magdalena na ninakaw ang katawan ng Panginoon, kaagad tumakbo silang dalawa ni San Pedro at yung si San Juan na apostol tungo sa libingan. Ang libingan ay yung libingan ni Jose ng taga-Arimatea. At malapit lang po yon sa kabisera na nandoon yung pwesto at kampo ng mga sundalo at binibantayan ng mga sundalo yung libingan na yon. Tumakbo si San Pedro at si San Juan. Pero sinong naunang dumating, mas mabilis na nakarating? Si San Juan. Hindi dahil mas bata siguro o mas malakas si San Juan. Hindi. Ang ibig sabihin dito, mas malalim ang pag-ibig ni San Juan. Kaya mas mabilis ang kanyang takbo tungo sa libingan. Pero hindi muna siya pumasok, sumilip siya. Bakit po? Sapagkat si San Pedro, siya yung Santo Papa o puno ng mga apostol. Kailangan siya'y mauna.
Ibig sabihin, sumunod siya sa maayos na paraan. At pagkatapos si San Pedro, siya ang pumasok. Na hindi lang siya matapat, siya ay Maginoo. Na hindi lang siya Maginoo, siya ay umibig ng tunay. Na ito ang dahilan kung bakit siya ang unang dumating sa libingan. At ito ang dahilan nung nakita niya ang mga kayong lino at wala na doon ang katawan ng Panginoon. Nakita niya at siya ay naniwala. Vidit et credidit. Aiden kay ipistiusin. Tayo ba? Mayroon rin tayong mga nakikita sa ating buhay. Marami tayong pinagdaanan sa buhay. Maraming mga hamon at mga pagsubok sa buhay na ating pinagdaanan. Pero nakita ba natin ang kamay ng Panginoon? Ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay? Dahil hindi natin siya nakikita. Ang ating nadama lang ang mga problema. Ang ating nakikita lang ang mga suliranin. Ang ating mga feelings ay tungkol lang sa mga pagsubok sa buhay. Yun lang ating nakita. Pero, nakita ba natin at naniwala ba tayo na kamanlalakbay natin ang Diyos? Kasama natin ang Diyos. Hindi lang sa panahon ng ginhawa, hindi lang sa panahon na tayo matagumpay, hindi lang sa panahon na masaya, ngunit lalo na sa panahon na tayo ay may pinagdaanan sa buhay at napakatindi ng mga suliranin sa buhay. Ito ang ipinahayag ni San Juan. Buong-buo ang kanyang ugnayan sa Diyos. Buong-buo rin ba ang ugnayan natin sa Panginoon? Baka kung tayo ay masaya dahil Christmas party, nakalimutan natin si Kristo pala yung sentro ng Christmas, kaya nga tinatawag na Christmas, Kristo, misa ni Kristo. At ang ating titingnan, paano lang kakain ng gitson, paano kakain ng mga ganitong mga handa, paano tayo magsaya, paano tayo magkaroon ng mga himig at mga awitin. At nakalimutan natin ang pinakasentro doon ay ang pagdating ng Panginoong Hesus upang tayo iligtas at dapat tayong magpasalamat sa Kanya at dapat tayong manalig sa Kanya. Nakalimutan natin ang lahat sapagkat tayo'y masaya. Ang ipinahiwatig dito sa mga pagbasa ngayon, kilalanin natin, bigyan natin ng diin at halaga ang presensya ng Diyos. 24 oras, 7 araw, buong taon ng ating buhay habang buhay tayo. Sapagkat hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos. Iniibig tayo ng tunay ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Magkasala man tayo, tayo ang lumalayo sa Kanya. Mahina man tayo, tayo'y nawalay sa Kanya. Ngunit hindi siya humiwalay. Ang akala natin tayo yung naghahanap sa Kanya, hindi. Tayo ang hinahanap ng Diyos. Dahil wala na sa ating puso, ni sa ating isipan, ni sa ating konsensya at pagkatao, nariyan pala ang Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig niya ay dapat nating isabuhay upang maranasan natin ang pinakapunot dulo ng Pasko ay pag-ibig. Kaya ang Pasko ay ang pag-ibig na nagkatawang tao at sumasa atin, nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay makaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Iniligtas tayo na hindi madali na paraan dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin ba ay umibig sa Kanya ng tunay? Tayo rin ba ay nagsentro sa ating mga puso sa Panginoon? Naway ang ating Pasko at ngayong darating na panibagong taon, ang Diyos pa rin, si Kristo pa rin, ang siyang ating liwanag, ang siyang ating pinakapunot dulo at pinakasentro ng ating puso na siyang kabuluhan ng ating buhay. Naway, sa pagmamahalan ng mga tahanan at mga pamilya, naway sa mga trabaho na mayroon tayong pag-ibig at pagmamahal sa trabaho at kung ano man ang ating ginagawa sa buhay ay ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoon upang siya ay ating nakilala, upang siya ay naging sentro ng ating buhay
At sa pinakapunot dulo, siya ang ating saysay. Siya ang ating Panginoon. Siya ang nagpakilos sa ating buhay, ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, tinagurian ni Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Atin pong itutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan at ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo. Kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Ning namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay nagbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Patido pang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kung banal ang aming mga alay, at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na inudulot kay San Juan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol
na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa namang yan sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitriuno po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaninapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan Mana Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Juan at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning asisang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, Gloria
Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi paraw. Tagapan ay isang danggol hanggang kakaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa lubhang dampi sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size po ay nagkakahalaga ng 1,000 piso at ang large size ay nagkakahalaga po ng 2,500 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at ang baptistry at maraming salamat po. At available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 po ng umaga hanggang 5 po ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, 5 po ng umaga hanggang 8 po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging mananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati sa mga katabi nyo, Merry Christmas. Ngayon ay Christmas pa rin. Ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan. Salamat po sa lahat ng mga naririto sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nabanan ni Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at nagbigay ng donasyon para sa Quiapo Church o pamakatulong Quiapo Church sa mga kapwa nating mga hirap at nangailangan.
Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod at narito at lahat ng mga naugnay sa atin sa iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan na kung saan tayo ay nagkaroon ng pagdiriwang sa Pasko ng ating Pong Isus Nazareno. Yung pong wala pang Lectio Divina para sa Pong Isus Nazareno, 130 pesos po bawat libro. Ito po ay maaring gagamitin ninyo para sa nobina sa Lectio Divina sa pagdating ng kapistahan natin ng Pong Isus Nazareno. Doon po mabili ito sa may information card. Ulitin ko po, 130 pesos ang bawat libro. Tinatawag tayo ng ating Panginoon na ating ipahayag ang ating katapatan at pagmamahal sa Kanya. Naway ito rin ay ating maipahayag sa pagmamahalan sa loob ng ating mga tahanan, paggawaan, at kung saan man tayo, upang tayo ay magpahayag na ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang ipahayag ng Diyos ang dakilang pag-ibig sa atin. Yan po ang maringal na pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Juan ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ang Diyos, nawais siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay magpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin natin ang Diyos. ating Pong Isus Nazareno. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ng kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Pinapipe organ ko lang yun.